Hello, good morning sa lahat. Meron naman akong ipapakitang bato o mutya sa inyo. Ang batong ito ay napakaganda at napakapangyarihan. Dahil nga po ang batong ito ay pinagdugtong sa material and spiritual na bagay na nakatatak sa bato na aking nakukuha. Pero bago ko sisimulan ang pag-ikot sa batong ito, ay huwag makalimot na ipindot ninyo ang bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update kayo sa aking mga susunod na mga upload na mga videos. Ito na po ang bato na aking ipapakita sa inyo, na pwedeng tawagin ito ay tagatak, pwedeng tawagin ito ay kristal, at pangbihirang bato na mayroong nakatatak na Holy Cross sa gitna. Kaya ipaikot ko na ito para makita ninyo ang batong ito. Ayan po ang cross na nakatatak sa gitna ng bato. Ayan. Cross talaga siya. At ang kanyang pinagtatakan sa cross ay kulay brown o kayumanggi ang kulay sa bato na pinagtatakan niya. At ang kanyang nakapalibot ay kristal. Kristal po itong puti. Ang ibig sabihin po nito, ang Holy Cross na nakatatak sa bato ay kulay brown ang pinagtatakan, at ang puti po ay espiritu. Ang pinagtatakan sa brown na bato, ang tawag po dyan ay tao, dahil nga po ang tao o ang balat ng tao ay brown. Tapos yung Holy Cross ay nakatatak dyan, tao din, at si Jesus Christ ay nagkatawang tao. At ang ginawa ng Diyos ay tao. Kaya ito po ang aking ipapakita sa inyo na bato na may kapangyarihan. At yung nakapalibot dito ay espiritu. Yung kristal po, ang ibig sabihin po yan ay espiritu. Yan. Kapag ipagdugtong-dugtong mo yan, nagkatawang tao ang espiritu. Yan, nagkatawang tao po ang espiritu sa batong ito. Ayan. Kaya napakalakas po ang aura sa batong ito na may birtud po kasi itong bato na ito. Dahil may mensahe sa Ginoong Diyos na si Jesus Christ. At meron ding mensahe sa espiritong batong puti na crystallize. Espiritu po, basta kapag crystallize ang pinag-uusapan, puti na kristal, espiritu po yan. Kaya ang batong ito ay napakalakas ang birtud sa batong ito. Ang gamit po sa batong ito ay gamot ito sa may mga karamdaman. Ito. Gamot ito sa may mga karamdaman. May mga sakit na tao, pwede mo ito ibabad sa tubig. Pagkatapos mo mababad ito sa tubig, dadasalan mo ang batong ito. Makatapos ka magdasal nito, ipainom mo sa taong may sakit para mawala ang kanyang sakit. Yan po ang gamit nito. At ito rin ay pamproteksyon sa lahat ng mga taong masasama. Hindi makalapit sa iyo ang mga taong masasama. Kapag masasama po ang pag-usapan, ay maraming klase. Maaring masasama sa espiritu. Yung mga masasamang espiritu ay yan ang tinatawag na mangkukulam, mambabarang, mandadaot. At ano pang meron dyan, kilkig, yung palipad hangin. Yan po ang ibig sabihin sa palipad na hangin o palipad na espiritu. Kaya yan po ang ibig sabihin. Kapag ang
katawan mo ay may mga sakit, pwede mo ito ibabad sa tubig. Tapos, ayan, painom mo nga. Yan ang gamit nito. Ang proteksyon niya, yung mga palipad hangin na pinapalipad nga ay hindi makalapit sa iyo sa batong ito. Kaya ang batong ito ay swerte sa proteksyon, swerte sa pamumuhay, swerte sa gamot. Ito, matatakot din ang mga masasamang espiritu dito. Ihabak mo lang ito, maaring may mga sakit ng mga kapitbahay mo o sino man ang may sakit. Pwede mo ito ilagay sa baso, lagyan ng tubig, dasalan mo, ipainom mo sa taong may sakit na karamdaman. Dahil nga ito ay nagkatawang tao at nagkatawang espiritu. Ulitin ko po, itong brown ay Holy Cross na nagkatawang tao. Brown po ibig sabihin tao. Yung white po, yung puti po, ang ibig sabihin po yan espiritu. Tao na nagkatawang espiritu ang batong ito. Kaya ito ay gamot sa lahat ng karamdaman at proteksyon. Dahil nga nandito ang Diyos, ay wala nang makatalo sa Diyos. Kaya kung sino man ang mapaliparan sa mabuting puso, sa batong ito, ay maaaring itong mapasayo. Kaya nakalagay lang po ang aking numero dyan. Pwede kayo mag-contact sa akin at para kayo makipag-coordinate kung gusto ninyo itong mutya na aking nakikita. Sabi nila ang mutya daw ay hindi pwede ibenta, hindi nga pwede ibenta. Pero sa panahon ngayon, sa totoo lang, hindi ka bigyan kapag hindi ka magbigay diwata sa mga hindi natin makikita. Yung diwata po, ang ibig sabihin po yan, maghalad ka sa mga espiritu. Kailangan mo bilhin kung meron kang pangbili na mga hayop na pwede mong katayin para ibigay mo. Kaya hindi ka pwede magbili. Dahil nga yung hayop, lahat dito sa ibabaw ng lupa ay bilhin natin. Bilhin natin. Kung magbuhay ka ng hayop, ng baboy, kung wala kang pagkain, saan mo kinukuha yung pagkain? Siyempre binibili natin yung pagkain ng baboy. 'Di ba? Binibili natin yung pagkain ng baboy. Kapag maghalad tayo sa mga espiritu dyan sa puno ng dalakit o kahit saan pwede natin halaran o bigyan natin ng diwata, lahat po yan ay binibili natin. Kaya yung dyan sa atin na hindi pwede ibenta, pambawi lang po yan sa gastos na ating ginagastos nga. Kaya kung hindi kayo marunong mag-isip, huwag na kayong magkontra sa akin. Dahil kapag bumabalik yan sa inyo, baka magtataka kayo na totoo pala ang sinasabi ko. Bawat hakbang natin dito ay may bayad. May bayad po yan. Depende lang sa tao sa paggawa dahil lahat po ayan ay may kapalit. Binabayaran nga natin yung espiritu sa pamamagitan ng mga hayop na ating ginakatay. Natural lang po na ang mutya ay ating babayaran. Hindi naman sa malaki ang presyo, kundi tulong-tulungan na lang po. Ambag-ambagan natin yung binibigay sa atin ng diwata. Hindi yan business, hindi yan negosyo, kundi tulong-tulungan para makakuha tayo ng mutya dahil yung mga espiritu ay nangangailangan din ng tulong. Kahit nga magpunta ka sa pastor, may bayad yan. Sa mga pari, may bayad rin yan. Yung sa atin, walang bayad, kundi gastos lang.
na ating pinagpapalit sa ating mutya na kinukuha. Sana maintindihan ninyo kung ano ang aking sinasabi. Kaya hanggang dito na lang po. Sana magustuhan ninyo ang mutya na aking ipapakita sa araw ngayon. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Naway maintindihan ninyo ako kung ano ang ibig kong sabihin. Bye bye. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi.